Mapagpalang araw, ano po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Ate Nene Bautista, dito sa Barangay 96 Sonhid, District 1, Tondo, Manila, upang gumawa po ng home Bible study sa kanyang tahanan. Po, ito, tingnan natin. Baka sabihin nyo, wala po sila. Nandito po sila. Yun, ano? Yan. Ayan. Parang ayaw niya pong makita yung katawan niya. Yan ang binigay ng Diyos eh. Pagay ng Panginoon. No? Kita nyo po, sabi niya, sa dami ng problema, hindi halata. Nananaba daw po siya. Napakaganda ng problema pala. Nakakapagpataba ng katawan. Yan po si Ate Nene. Okay. Bago tayo papalawot sa salita ng Panginoon na nakasulat po sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ayan po. Kung meron po kayong ganitong uri ng Bible, so pwede nyo ako sundan. Hindi po tayo lalabis, hindi tayo kukulang. Kung ano po yung nakasulat, siya lamang ang ating ibabahagi, ano? Kaya, hindi kayo dapat nagagalit. Kasi, actually, may mga taong nagagalit sa akin. Hindi ko rin maintindihan, bakit sila galit sa akin? Basta na lang, bahala na sila, no? Masama yung mga binibitawang salita ko minsan, ano po? Sige. Pray tayo. Salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo sa oras na ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon kay Apostol Pablo sa kanyang ministeryo, Roma 3:10. Ganito po ang sinulat ni Pablo. Ayon sa nasusulat. Yan. Ginamit niya yung nasusulat. Walang matwid, wala kahit isa. Maliwanag ang sabi niya, kahit isa. Ngayon, meron bang parahan para maging matwid po sa harap ng Diyos? Meron naman. Meron. Si Pablo din po ang merong paliwanag dyan. Ano? Kasi po, kaya sinabi niyang walang matwid, babasahin natin mamaya. Alam niyo po ba, bakit wala? Ito. Kung pupunta po tayo dito sa talatang 18, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Yon. Kaya pala nasabi ni Apostol Pablo na walang matwid kasi nakita niya ang mga tao sa kanyang panahon walang takot sa Diyos. Alam mo, kaibigan, pag wala kang takot sa Diyos, hindi ka na masusunod sa Diyos eh. Naalala ko po yung isang tatay. Yung tatay, 7 lang niya. Nung kabatahan ko. Kapag pumito yung tatay niya, malakas po yung pito niya. Kahit nasaan yung anak niya, basta narinig yung pito ng kanyang tatay, alis at alis yung anak na yon. Habang tumatakbo siyang papahuwi, sumisigaw din siya ng tatay. Pinapahalam niya lang sa kanyang tatay, narinig na kita. Kaya habang tumatakbong pauwi yan, yon ang sinisigaw niya, tatay. Isipin niyo po yan. Bakit sumusunod yung anak sa kanya? Isa lang ang dahilan, takot yung anak. Ngayon, ang Diyos na nagsasabi, kung ano yung sinabi ng Diyos, sabi ng tao, at saka na lang yan. Di po ba ganon? Ganyan po ang tao. Kaya nasabi ni Pablo na walang matwid. Dito sa verse 10,
Dahil sa verse 11, hindi sila marunong matakot sa Diyos, sabi niya. Kaya kung wala kang takot sa Diyos, ngayon, yung lahat na lumalabag sa batas ng Diyos, yun ang walang takot sa Kanya. Bakit po? Lumalabag na nga eh. Lumalabag ka na sa batas. Ibig sabihin, wala kang takot sa Diyos. Ngayon, dahil sinabi ni Pablo, walang matuwid kahit isa. Ang tanong, pwede ka bang maging matuwid sa harapan ng Diyos? Opo. Meron din pagkakataon na pwede kang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Tignan niyo po, meron po tayong babasahin. Si Pablo rin po naman ang nagsalita dito sa babasahin natin. Ano po? Ito. Sa Pilipos 3:7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinaalagahan ko noon, sabi ni Pablo, itinuring kong walang kabuluhan ngayon. 8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. 9. At lubos na nakikipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun. Pwede pala tayong maging matuwid. Ano po? Si Pablo rin po sumagot eh. Paano? Ito yung kanyang karanasan. Kasi wala siyang pananampalataya noon. Kaya siya ay masamang tao. Hindi siya matuwid. Pero nang makausap na niya si Jesus, doon na po nagsimula. Kaya ito ang kanya sinasabi. Pwede ka palang maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng ano po? Pananampalataya. Ngayon, tignan natin si Jesus naman about pananampalataya. Dito sa gawa, meron po nakasulat dito, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ng panahon na kausap niya si Pablo po ay nasa lupa, si Jesus nasa langit. Pero nag-uusap sila, sipin niyo po yan walang telepono noon. Kapag magsalita si Jesus sa langit, sumasagot si Pablo, naririnig niya. God bless. Kapag magsalita si Pablo, naririnig ni Jesus. Pero walang cellphone noon. Walang anuman technology. Ayan. Dito po sa libro ng gawa. Eto, tingnan natin, ang pahayag sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. 26 ng gawa, 12. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. 13. Nang magtatangaling tapat habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Verse 15. Itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi,
Ako si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo at gayon din sa mga Hentil kung saan kita'y susugo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ayon. Anong sabi ni Jesus? At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Yan. Kapag sumampalataya ka po sa Kanya, ay nagiging matuwid ka. Nagiging matuwid po tayo sa harapan ng Diyos, gaya na sinabi ni Pablo. Kaya nasabi ni Pablo doon sa Filipos chapter 7, 8, and 9 na binasa natin kanina. O ano sabi niya? Sa 9, at lubos na nagipag-isa sa Kanya ang aking pagiging matuwid. Ang aking pagiging matuwid. Paano? Ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Hindi sa kautusan. Alam niyo po, Udyo si Pablo. Nasa ilalim sila ng kautusan. Pero sinabi niya, hindi sa pamamagitan ng kautusan, ng pagiging matuwid. Tignan pa natin. Sa gawa pa rin po, sa 13. Meron siyang binanggit tungkol sa kautusan. Sa chapter 13, verse 38 and 39, babasahin ko po. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus na ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, 39, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya sa lahat ng pagkakasala. Kita niyo po, kahit anumang kalaki ang kasalanan mo, may pagkakataon pa na maging matuwid po tayo sa harap ng Diyos. Okay, tuloy natin. At sa 39 at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya kay Jesus ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito hindi kayo makakayang palayain ng kautusan ni Moises. Yung kautusan ni Moises na sinasabi po, yung binigay ng Diyos na kautusan sa pamamagitan ni Propeta Moises. Hindi utos ni Moises yun. Utos ng Diyos yun na binigay sa kanya, na kanyang pinahiral sa kanyang panahon sa mga Hudyo o Israelite. So maliwanag po, sabi ni Pablo. Kaya niya nasabing walang matuwid kahit isa kasi po nakita niya ang mga tao walang takot sa Diyos. Walang takot sa Diyos. Alam niyo po, may batas ang Diyos. Pag hindi mo sinusunod, yun, hindi ka matuwid. Kasi nga, hindi ka sumusunod sa gusto ng Diyos. At maraming taong ganyan po sa ating panahon. Alam niyo po, meron akong karanasan. Nung araw, kapag ang isang tao po, nasa between life and death na siya, ano sinasabi nila? Magpatawag na kayo ng pare. Ang gagawin ng pare, para makapangumpisal itong nasabing may sakit. Bago siya mamatay, makapangumpisal siya. Ano pa yung umpisal? Yung confess, yung kasalanan mo. Yan, isasabihin mo sa pare, at yung pare ngayon, ipamamagitan ka.
Ganun po ang ang kaugalian ng mga matatanda. Magpatawag na kayo ng pare. Pagka nagpatawag ka ng pare, narinig mo 'yon, malapit na kayong uminom ng galyetas, ay kape at galyetas. Yan po ang katotohanan niyan. Pero dapat, bakit kailangan mo pa yung pare? Kahit ikaw, pwede ka naman mangumpisal eh. Kahit ikaw, pwede. Hindi mo pa pwede sabihin sa Diyos, Diyos ko, patawarin mo na ako sa kasalanan ko? Aminin mo? Hindi mo ba kayang gawin yung kaibigan? Ba't kailangan pang tatawag ka ng ganito, ganyan? Yun lang po ay naging practice doon. Siyempre, pag sinabing pare, ay pagdating sa spiritual, siyempre tatawagan mo pare. No po? At nangyari po yan sa akin. Para akong pare, bakit? Naging karanasan ko rin po yan. Merong isang pasyente po, nilabas na sa ospital. Ang sabi kasi ng doktor, iuwi nyo na po kasi kesa mamatay pa dito yan. At least diretsa sila ng doktor eh. Iuwi nyo na po kasi wala na rin ang pag-asa. Doon na lang po sa inyo mamamatay. Ngayon ang ginawa nila, inuwi nila. Tapos sasabi ng isang kapitbahay ko, paano kaya ito? May nakapagsabi, tawagin ako. Yung bang, yan, sinasabi ko sa inyo, no? Parang estilo ng pare, noon, magpatawag ka ng pare. Ngayon, karanasan ko rin po yan. Tinatawag ako. Ngayon, siyempre, bilang tungkulin, tinatawag ka, di susunod ka. Sa Diyos eh. Ngayon, yung pasyente, matanda na rin po naman. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, nakakarinig ka pa ba? Kasi sabi nila may nada daw yung tenga. So, sa loob ng tahanan, malakas ang boses ko. Eh, kasi po, ewan ko, binigyan ako ng Diyos na parang lagi ako naka-charge eh. In public nga, nangangaral ako, walang speaker eh. Malakas. Lalo na pag gumagamit pa ako ng speaker. Kaya, biyaya ng Diyos, ano po. Okay, balik tayo sa may sakit. Sinabi ko sa kanya, sesenyas ka na lang. Pag naintindihan mo, thumbs up. Pag hindi mo naintindihan, ang titignan ko lang sa iyo kamay mo. Itong kamay mo ka ako. Pero malakas ang boses ko, nakatutok ako sa tinga niya. Yan. Yung nakikita ko pala nung araw na yon, mangyayari din pala sa buhay ko. Ngayong panahon na ito na ako, na ako na rin pala yung pinatatawag para ang mga tao makapangumpisal po sila. May isang pagkakataon pa nga pinatawag ako natutulog na ako. Pastor, kasi po, third floor yung sa amin. Kaya para ba tawag mo ako, mag-alatarsan ka muna. Yung ganun ba? Nanood na ba kayo ng Tarsan? Pagsisigaw si Tarzan, nakaganon, ano? Yan, para marinig ko. Hindi naman ako nakarinig eh. So, may nakarinig po sa loob ng bahay at ginising ako. Sabi ko, bakit naman? Gabi na. Sabi nila, kailangan yung serbisyo. Alam ko na po yun. So, sumama ako sa kanila. Pagdating doon sa bahay nung may sakit, ang tanong ko po sa mga pamilya, bakit niyo ako pinatawag, sabi ko. Kasagot-sagot po ng pamilya, gusto na po naming mamatay si tatay. Baklase to. Para ako mamamatay tao. Hindi po ba? Gusto na namin siyang mamatay. Ngayon, ang tanong ko, bakit? Alam niyo po ba yung nasabing tatay nila, head of the family? Meron siyang oxygen. Hirap na hirap pa rin siyang huminga.
kinausap ko, pinipilit niyang sumagot. Hirap na hirap. Sabi ko, wag ka na lang sumagot. Ang sabi ko, pag naintindihan mo ang salita ko, thumbs up na lang ha. Pag hindi, biyaya ng Diyos, patay na po sila. Hindi ko po ang mamatay sila. Hindi dahil tinawag nila ako ay mamamatay tao. Senior ko po ang salita ng Diyos sa kanila, yun ang maganda. After na makarinig sila ng Ebanghelyo, doon ko po sila tinatanong, Brother, tinatanggap mo na ba si Jesus sa iyong buhay? Yan. Kasi kailangan po, yung iba kasi, kaya daw sila nagpapatawag ng parinuhong araw. Walang paninira ito para daw magkokomunyon yung may sakit. Hindi po communion. Kasi sabi ni Jesus, basahin po natin yung sinabi ni Jesus, ano po. Kailangan biblical lang tayo. Ako, alam niyo po, medyo matapang lang ako pagdating sa spiritual. At least, pag gumagamit pa ako ng Biblia, mas matapang ako. Pero pag wala po yan, hindi po ako matapang. At takbo. Ano po? Pero pag hawak ko po ang Biblia, kahit sino ka pa, marami na po akong pinatawag na ganyan, na mayayabang, dahil lang po sa Biblia. Kaya ngayon, ang pagkaalam nila sa akin, yung iba, mayabang. Yan ang kanilang pagkakilala sa akin, mayabang. Bakit? Pagsalita ng Diyos, tumatapang po ako. Kagaya ko nila Pedro, nung panahon ng Pentecostes, bigla silang tumapang. At sabi ni Pedro, hindi kami susunod sa inyo, kayong mga pari. Sa Diyos kami susunod. Ganun po katapang si Pedro. Nang sila po ay nagsisunod na sa Panginoon Diyos. Amen. Ganyan din po ako. Tumatapang ako dahil po sa salita ng Diyos. Yan. Kaya, pinatanggap ko po yung mga may sakit. Ngayon, ang panalangin ko, Panginoon Diyos, nasa iyong kamay ang buhay nila. Kung gusto mong dugtungan, o gusto mong ngayon pa rin kunin mo na sila. Bakit po? Diyos lang po nakakaalam sa buhay mo Kung ako nga, kinausap ko ang Diyos O ngayon ko lang sasabihin sa video ito. Nung nakaranas din po ako ng sakit. Nakikita nyo, malusog ako, ano? Malusog lang. Pero para din akong kandilang na nauupos. Kinausap ko ang Diyos. Diyos ko, kung di mo na ako kailangan sa iyong ministry, pagtulog ko, kunin mo na ako para wag na ako mahirapan. Biyaya ng Diyos, hindi naman niya ako kinuha. Ibig sabihin, kailangan pa niya ako sa kanyang ministeryo. Kaya lahat naman ng tao, mamamatay po di mas maganda, dito ka na mamamatay. Lagi kong katwiran, isa lang. Kung mamamatay ako, gusto ko dito ako mamamatay. Di po ba? At least, nasa panig ka ng Diyos. Kaya tayo po, pinatanggap ko po sila si Jesus sa kanila. Ngayon, namatay po sila. Pinatay ko ba sila? Hindi. Kahit gusto pa nung nanay na mamatay na yung asawa, yung anak gustong mamatay yung tatay nila. Ang Diyos po ang nagpasya sa kanilang mga buhay. Hindi po ako. Ang dasal ko sa Diyos, bigyan mo sila ng kagalingan, pero ikaw pa rin ang masusunod sa kanilang buhay. Kailan lang po, umuwi po ako sa probinsya. Kinausap ko yung ate kong may sakit. 3 araw ko po siyang Bible study. Pinatanggap ko po si Jesus. In 4 days, namatay.
Kasalanan ko ba yun? Hindi po. Iniling ko sa Diyos. Nasa iyong kamay ang buhay ng aking ate. Kung gusto mo pa siyang dagdagan, kung gusto mong kunin mo na siya. Pero bago siya namatay, 3 beses ko po siyang na Bible study sa Hani sa probinsya. At ika-4 na araw. At least, umalis siyang may pananampalataya. Anong sabi ni Jesus? Yung pananampalataya ninyo, patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. Doon ka nagiging matwid. Ang sabi ni Pablo, oo, wala tayong takot sa Diyos. Lahat ng gusto natin gawin natin. Hindi na natin iniisip ang Diyos. Ang iniisip natin ang sarili natin. Pagdating ng araw, darating din ng araw, ang Diyos ay kakatok sa atin. Sabi ko sa ate ko, ate, tanggapin mo na si Jesus. Wala na. Wala po akong magagawa eh. Lahat ng gamot, binili ko. Sabi ko sa anak ko, ibili mo ng gamot yung 2,000 na yan. Sabi ng anak ko, pa, ang dami naman. Lahat yung 2,000, ibili mo ng gamot. Anong nasa isip ko? Gagaling siya. Pero, nasa kamay na po ng Diyos ang buhay niya. Wala sa akin. Ang mahalaga, na ibahagi ko sa Kanya ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang diwa ng Pasko, kaibigan. Alam nyo, kayong mga ibang tao na nagsasabi na walang Pasko, walang ganito, walang and so forth and so on. Hindi totoo yan. May Pasko. Kayo lang ang nagsasabing walang Pasko. Tignan nyo po yung kapaligiran ninyo. Wala bang Pasko dyan? Meron. Kaya may Pasko po talaga. Anong sabi ng anghel? Ang Pasko ay joy. Kaya nga may kantang, joy to the world, the Lord has come. Totoo yun. Nang dumating si Jesus dito sa ibabaw ng mundo, nang ipinanganak ni Santa Maria, tingnan nyo po yung mga hangil. Ano po yung naranasan ng mga hangil? Ito po, wala namang kamali. Namamastol lang sila ng tupay. Noong panahon na yan, meron bang eskwela? Sa tingin ko, wala po. Kasi yung mga apostol nga, hindi nga nagsipag-aral, pero ang dudunong nila eh. Ayon sa Biblia, si Pedro, hindi naman nag-eskwela. Mukhang may eskwela yata. Yawan ko kung anong tawag yun. Basta. Ito, anong sabi ng anghel? Ito ang inyong, ito. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ano ngayon ang dala nito? Ng pagsilang ng Kristo, Panginoon? Ito po. Huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdodulot ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. Ang tanong, nagalak ba yung mga pastol po pa? Ito po, sa verse 20. Ang binabasa ko na po, Lucas chapter 2. 10, 11, pupunta na po tayo sa 20. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ano po? Ano sabi niya? Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos. Ano yan? Nagpupuri ba sila? Umiyak sila? Hindi. Natural, masaya sila. Yun ang tinatawag nilang joy to the world, the Lord has come. Nang dumating si Jesus, may dalang malaking kagalakan. Kaya ang Pasko ay, kagalakan. Ngayon, kung wala kayong kagalakan, wala naman ako magagawa kung yan ang gusto niyo eh. Wala ka na. Alam niyo ba, may sinasabi ako eh. Ito. Kung wala kayong kagalakan, ganito lang gawin niyo. Sara niyo yung pinto, sara niyo yung bintana. Magkulong kayo sa loob ng bahay. Hindi po ba? Walang problema. Pero,
ang totoong diwa ng Pasko ay kagalakan. Ang pananampalataya kay Jesus ang magiging dahan para tayo ay matuwid. Sabi ni Pablo, walang matuwid kahit isa kasi po ang tao ay walang takot sa Diyos. Kaya pala nasabi niya, ang tao ay walang matuwid kahit isa. Pero siya rin ang nagpaliwanag sa kanyang karanasan. Siya ay naging matuwid sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Amen. Salamat Panginoon Diyos sa pagtuturo mo sa amin, sa pagpapakain sa amin ng pagkain pangkaluluwa. Salamat po, Panginoon Diyos. Napakaliwanag ng Biblia na aming pinagbabatayan ng aming pananampalataya. Salamat po. Ito po ang walang hanggang kapurihan sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Isa lang ang kailangan, kaibigan. Mag-like na kayong mag-like. Then, pwede naman kayong mag-comment. Pero wag nyo lang akong mumurahin. Kasi hindi ko naman kayo minumura. Hindi man tayo magkakilala, wag nyo akong murahin. Kung hindi nyo man nagustuhan yung nakasulat sa Biblia, pagalitan nyo po ang gumawa ng Biblia. Wag ako. Kasi binili ko lang po ito. Ito po yung nagbibigay ng pambili sa akin. Nandito. Si Ate Nene, pag sinabi ko, bibili ako ng Biblia, binibigyan naman ako eh. Kusintidor eh. Hindi po. Mabait yan. Na. God bless us all po. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Bye-bye. Pray tayo.